Ayan, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Ang pinagpalang Sabado ng umaga mga kapatid, good morning na po sa bawat isa. Father Nilito, good morning. Sister Adora, good morning po. Father Joseph Trinidad, good morning. Sister Alicia, Father Nilito, good morning na po sa bawat isa atin. Sa ating pong mga maagang nagising, yan, early bird. Purihin po ang Panginoon sa araw po na ito. August 2, yan, bilis po ng panahon. Bilis po ng araw. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Yan, keep on tagging po mga kapatid. Keep on mentioning names para sila po ay magising. Yan. Yan, Ate Sheikh, good morning. Padre Rosipino, Victorino, good morning. Yan, bago tayo mag-umpisa, tayo po ay umawit sa Panginoon. Sister Bina, good morning. Nalayan natin siya ng papuri at pagsamba sa umagang ito. He deserves the glory, He deserves the honor and praises. Jesus, the Son of the living God. Hallelujah, Jesus, Lord. Your presence is in heaven, Lord. Your presence is heaven for us. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty in this world. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven. Your presence is heaven to me. Hallelujah. Treasures of my heart and of my soul. In my weakness you are merciful. Redeemer of my past and present wrong. Holder of my future days to come. Your presence, Lord. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Yes, Lord. Oh, Jesus, oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus, oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Tunay nga, Panginoon, your presence, Lord, is heaven to me, O God. It's heaven to us, Lord. Hallelujah. Treasures of my heart and of my soul. In my weakness you are merciful. Redeemer of my past and present wrong. And holder of my future days to come. Your presence is heaven to me. Oh Lord God, your presence is heaven to me. Your presence is heaven.
Hallelujah. You're worthy to be praised. There is none like you. Thank you, Lord, sa umagang ito, Panginoon, na kami biginisin po ninyo, Panginoon. Salamat po sa buhay na regalo mo, libreng regalo mo na pinagkaloob sa amin. Tunay nga, Lord, ang pag-gising po namin ay desisyon po ninyo, Panginoon. Hallelujah. Kaya naman, Lord, sa oras po na ito, tuloy kaming lumalapit. Humingi po kami ng tawad, Panginoon, Lord. Cleanse us, purify us today, make us worthy. Hallelujah. We acknowledge, Lord, that apart from you, we are nothing. We ask for your cleansing power, the blood of Jesus. Purify your people. God, sanctify us with your blood of Jesus, O Lord. Ama, salamat po. Tiwala po namin sa iyong palang kamay ang iyong gawain, ang daily vibrant word sa araw po na ito. Ikaw po maghari, ikaw po manguna, Panginoon, magmula sa umpisa hanggang sa katapusan ng aming pong devotion. Pagharihan kami ng Santong Espiritu. Hallelujah. Lord, empower us today. Strengthen us today, Lord, in Jesus' name. At hinadagan ko po alam ang devour sa araw po na ito. Pinupuri ka namin, pinasalamatan sa iyo lamang, Lord, lahat ng papuri. Pagluwalhati sa pangalan ng Jesus. Amen. Ayan, good morning na po sa ating lahat, mga kapatid. Good morning na po, Sister Ana. Sir Josephine Jongko, good morning. Good morning na sa bawat isa. Ayan, purihin po ang Panginoon. Sarap po umawit sa ating Diyos, no? Hallelujah. So ngayong umaga po ang ating pong topic, ang ating pagbubulay-bulayan. Ito ay tanong, no? Katanungan. Sabi po dito, bakit mahirap sumunod sa Diyos ang mga tao? Yan, sa Ezekiel chapter 36 verse 26. Sabi po dito, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Sa Tagalog, bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu. Sa loob ninyo, aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Purihin na po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Good morning na, Sister Ate Jard. Good morning, Sister Mau. Yan, good morning na po, mga kapatid. So kaya po ng ating pong tanong, no? Ating pong title, bakit mahirap sumunod sa Diyos ang mga tao? Kaya nga sa ating pong text, mga kapatid, hanggat hindi nababago yung puso ng tao, talagang mahirap yan sumunod. Bakit? Kasi po yung konsepto po nito, mga kapatid, yung bayang Israel ay nag-rebuild, no? Kumbaga, meron pong pinanggalingan, no? Pinanghugutan. May source, no? Kaya ang tao napakahirap sumunod. During the Old Testament or Old Covenant, kaya nga nagkaroon ng covenant ang Lord sa bayang Israel. Diba? At yung naging mediator doon, nanguna ay si Moses. Diba? Kaya nga yung konsepto po ng New Covenant na ibinigay ng ating pong Panginoon is the promise to save His people through Jesus Christ. Mga kapatid, the New Covenant give us a new heart, forgive our sins, and help us to obey God through the Holy Spirit. It is better covenant sealed in His blood, where the Holy Spirit gives to believers to transform heart and empower by holy living. Through this covenant, we enjoy restored fellowship with God in the inward ability to live righteously, not out of obligation, but form a heart made new. Kasi yung tao nagrebelde sa Panginoon, ang konteksto po nito ay yung mga Israelita, after na po sila ay inahon doon. O kaya dinala, kinuha doon sa pagkaalipin sa Ehipto, wala silang ginawa kundi magreklamo sa Panginoon along the way. Kaya nakipagkasundo sila, no, sa Panginoon, nagkaroon ng covenant kay Moses. Pag sabi kasi ng covenant, ito po ay kasunduan. Meron silang usapan. Kaya lang, ang senaryo,
no? Nagkaroon nga sila ng usapan, nagkaroon sila ng covenant, pero hindi nila tinutupad. 'Di ba? Ngayon, susunod sila, bukas hindi na naman susunod, 'di ba? Ngayon, pagpapalayan sila ng Panginoon, bukas magre-rebelde na naman sila sa Panginoon, hihingi na naman sila ng tawad sa Panginoon, pagpapalayan na naman sila ng Panginoon. Parang naging cycle nangyari po, no? Sa mga taga-Israel, mga kapatid. Why? Because yung puso po nila ay pusong bato. Diba? Matigas yung puso. Kaya kung titingnan natin sa kapanahonan po natin, mga kapatid, no? Hanggang sa kapanahonan natin, ang tao mahirap talaga sumunod sa Diyos. Unless na binigyan sila ng Panginoon ng bagong puso. Kaya nga yung born again, napakahalaga po yan. No? Lagi natin didinan yung born again experience, mga kapatid. Kailangan mo ma-encounter ang Panginoon. Kasi hanggat hindi mo na-encounter ang Panginoon, hindi kanya binigyan, hindi mo naranasan yung bagong buhay, yung bagong puso, yung bagong pagkatao, new creation, talagang naroon pa rin yung pagiging rebellious heart, mga kapatid. Kaya, without the presence of the Holy Spirit sa ating pong buhay, hindi natin kaya. Sa sarili natin kakayanan, hindi natin kaya baguhin yung ating pong buhay, puso. Kasi ang puso natin, likas na matigas, no? Likas na punong-puno ng pagre-rebelde. Kasi nga mayroon pong pinag-ugatan, pinagmulan, mga kapatid. After the fall of men, no? Nung si Adan at si Eva, sila po ay nagkasala, nagkaroon sila ng rebellious heart sa Panginoon. Mga kapatid, doon na nag-umpisa. Kaya hanggang sa kapanahonan natin, meron pa rin mga taong taglay-taglay ang ganitong klase ng karakter. Madali na lang, parang napakadali sa kanila na tumalikod sa Panginoon. Na samantala, mayroon silang kasunduan, may covenante sila na pinag-usapan, no? Hindi nila sinusunod, mga kapatid. Kaya tuloy, ano nangyari? Diba? Kaya mahirap po, mga kapatid, kapag walang Santong Espiritu na gumagabay sa atin. Walang Santong Espiritu na nagbibigay sa atin ng kaunawaan. Mahirap sumunod sa Panginoon, mga kapatid. Unless binigyan ka ng Diyos ng bagong puso. Diba kaya nga sabi ni Paul, diba? If anyone is in Christ, he is a new creation, new heart. The old self has gone, and behold, the new has come. It's a matter of transformation. It's a matter of, mga kapatid, pagbabago. So ano po ba ang mga puntos po natin? Kaya si Lord, mga kapatid, sa Jeremiah chapter 31, verse 33, Jeremiah 31, 33 to 34, sabi po ni Jeremiah, sabi po ng Panginoon kay Jeremiah, this is the covenant I will make with people of Israel. After the time, declares the Lord, I will put my law in their minds and write it on their hearts. Dati kasi tablets, no? Yung 10 Commandments, sa tablets ginawa, no? Ngayon po, sa heart na, sa puso ng tao, kaya napakahalaga po yung puso ng tao. I will be their God, and they will be my people. No longer will they teach their neighbor or say to one another, know the Lord, because they will all know me from the least of them to the greatest. Wala tayong may tatago sa alam ng Diyos. From least to greatest, declares the Lord. For I will forgive their sins or wickedness, and will remember their sins no more. Di ba napakaganda po yung plano ng ating pong Panginoong Hesus, mga kapatid. Kaya nga, nagkaroon po ng new covenant. Kasi yung old covenant, hindi nasunod. Punong-puno ng pagre-rebelde, mga kapatid. Hindi nasunod, kaya nagkaroon ng new covenant, no? Sa pamamagitan po ni Jesus. Which is, mga kapatid, in-emphasize na dito. Sabi po sa binasa natin, I will forgive their wickedness, and I will remember their sins no more.
Di ba mga, napakaganda po ito. Ito po yung pinanghahawakan natin mga kapatid. Na kapag mayroon tayong kobenante sa ating pong Panginoong Hesus, nakipag-isa na tayo sa Panginoong Hesus, sabi niya, your wickedness, your sins, you will remember no more. Di ba mga kapatid? Kaya napakahalaga po yung covenant, new covenant, na establish po ng ating Panginoong Hesus. Iyan po yung tinatawag natin na the finished works, o yung grace and finished work of Christ. Yung grace, napakahalaga po yan mga kapatid sa atin. Kaya tinawag natin siyang unmerited favor. We are not deserved for that kind of grace. But because of Jesus Christ imputed us His righteousness, nagkaroon tayo, mga kapatid, ng connection sa Kanya. So ano po yung teaching natin sa araw po na ito? Number 1, the new covenant is written not a human heart, but not a tablet, but a human heart. No? Sa binasa natin sa Ezekiel 36:27, and I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Hindi na po sa tablet sinulat, kundi sa puso na natin, mga kapatid. Kaya napakahalaga na yung puso natin ay lagi natin siyang pinapasaliksik sa Panginoon. Pinapahugasan ng dugo ng Panginoong Hesus. Diba mga kapatid? Napakahalaga po yan. In-emphasize dito mga kapatid na si Lord, si Jesus, hindi nagmaliw yung kanyang covenant sa kanyang tao. Siyang bumaba. Diba? He humbled himself. Bumaba po siya dito sa lupa para abutin tayo, mga kapatid. Walang ibang Diyos na kagawa niya kundi si Jesus. Mahirap yun sa isang tao na nandun ka na sa tuktok, bababa ka. Mahirap po yun sa tao lamang. Pero si Jesus, Diyos, bumaba para tayo abutin. Kaya nga, mga kapatid, napakahalaga yung covenant ng ating pong Panginoong Hesus sa atin at sa iyo. Number 2, the Holy Spirit enables believer to obey God. Sabi ko nga kanina, without the presence of the Holy Spirit in our lives, we cannot. Actually, ito po yung series din na tinatalakay ko, yung the fruit of the Holy Spirit, mga kapatid. Kaya, napakalaga po yung gampanin ng Banal na Espiritu sa atin. Diba? Mga kapatid. Kaya ang nabuburnagin sa atin yung Espiritu eh. Kasi dati, tayo po ay nasa kadiliman. Bound to distraction. Diba? Pero dahil po sa grasya ng Diyos, sa grasya, sa New Covenant na pinagkaloob sa atin ng Panginoong Hesus, tayo po ay namumuhay na katulad ng ating pong Panginoong Hesus. The Holy Spirit enables the believers to obey the Lord. Yan po yung nag-uudyok sa atin, mga kapatid. Yung Santong Espiritu. Kaya nga pag tayo nakagawa ng kasalanan, nag-grieve yung ating spirit. Meron na tayong conviction, mga kapatid, sa buhay po natin. Hindi na tayo nananangan sa sarili natin karunungan, no? Dumidepende na tayo sa Banal na Espiritu, yung leading ng Santong Espiritu sa atin. Ano ba ang pinagagawa ng Santong Espiritu sa atin? Ano ba ang pinagagawa sa atin ng Panginoon? Kaya napakahalaga din, mga kapatid, yung pagbabasa natin ng Biblia. Tanda natin si Lord nangungusap through His Word sa Biblia. Kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia, paano natin malalaman yung kalooban ng Panginoon? Kaya ang tao, mahirap sumunod sa Diyos. Okay, number 3. Submission to God and resistance to the devil. Kaya nga si Jesus, di ba? He humbled himself. He submit to the authority of the Lord. Kaya sabi po ng James chapter 4 verse 7, submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Mga kapatid, submission is very important. Hanggat meron tayong pagmamalaki o pride sa ating pong puso, mahirap tayo sumunod sa Panginoon. Mahirapan tayong sumunod sa Diyos. Sa pinagagawa ng Panginoon, mahirapan tayo. Kasi we are
bounded doon sa rebellious spirit na ating pong namana, no? Sa ating pong ninuno. Hindi sila nakasunod, hindi sila sumunod sa Panginoon. Imbis na magpasalamat sila dahil sila po'y inalis doon sa pagkaalipin, baliktad yung nangyari. Nagrebelde sa Panginoon. Iyan po yung nature ng tao. But because of Jesus Christ, nagkaroon ulit tayo ng bagong kobenante. Yung covenant na ito ay hindi na po sa tablet sinulat, kundi sa puso na natin. Di ba? Sa puso na. Kaya napakalaki yung submission, mga kapatid. So, paano ba natin i-apply ang mga bagay na ito? Number one, look to Jesus, His grace and finished work. Di ba? Kaya napakahalaga, mga kapatid, na lagi tayo nakatuon sa ating pong Panginoong Hesus. Jesus is the perfecter of our faith. Inako niya lahat ito. Alang-alang na tayo po ay maligtas. Look to Jesus. Kaya pag wala kang Kristo sa puso mo, iba talaga ang buhay pag wala kang Kristo eh. Madali tayong mag-rebuilde, no? Madali tayong tumalikod. Madali tayong mag-backslide. Kasi hindi tayo nakatingin kay Jesus. Nakatingin tayo sa mundong ito, sa paligid natin. Marami pong mga discouragement sa paligid natin. Negative thoughts sa paligid natin. Toxic people, marami. Kaya huwag tayong titingin dyan. Sabi po ng Biblia, look unto Jesus and remember His grace and finished work. Mga kapatid, always remember yung grace ng Panginoon Hesus at yan yung kanyang finished work sa atin. Na pinulfill niya, tinapos niya, titilistay, it is finished. Tinapos niya para ikaw at ako ay maligtas. How wonderful the Lord Jesus is, mga kapatid. Kaya nga tayo bilang isang tagasunod ni Kristo, mga kapatid, kahit may mga pagsubok, no? Kahit may mga persecution, nariyan yung ating pagtalima sa Panginoon. Kasi meron tayong covenant eh. Yung new covenant sa ating pong Panginoon Hesus na sinulat na sa puso natin. Nakaukit na yan sa puso natin, mga kapatid. Yung finished work ng ating pong Panginoon Hesus, yung grasya niya, yung unmerited favor niya sa akin. Kaya sabi po ng Luke 22:20, and likewise the cup after they had eaten, saying, this cup that is poured out for you is the new covenant in my blood. Hallelujah. Napakasarap isipin o namnamin na may isang Diyos na nagkatawang tao, inabot tayo para i-rescue tayo doon sa pagka-rebelde natin, sa pagiging rebellious heart. Inahon niya tayo para maging followers niya. Kaya nga ikaw at ako ngayong umaga na naririto ngayon sa ating live streaming, meron po tayong dapat gampanan sa body of Christ, no? Sa kingdom, advancing the kingdom of Jesus, palaganapin ang mabuting balita sa lahat ng tao, preach the gospel. Mga kapatid, iyan po yung inatang sa atin bilang tagasunod ni Kristo. And number 2, listen to the Holy Spirit for our daily obedience. Mga kapatid, napakahalaga kung paano mo pinapalakas yung iyong physical. Kumakain tayo, nag-exercise tayo, dapat ganoon din yung ating spiritual. Pinapalakas natin yung ating Santong Espiritu sa pamamagitan ng pagbabasa, pananalangin, diba, pag-meditate ng salita ng Diyos. Always listen to the Holy Spirit for our daily obedience. Mga kapatid, sa po yung ating pong nag-trigger sa atin para tayo po magpursige, nag-uudyok sa atin. 'Di ba? Ang banal na espiritu nagpapaalaala sa atin. Kaya nga ang tawag sa kanya comforter.
Di ba? Advocate. Yan po yung katawagan sa banal na espiritu. Advocate. O kaya comforter. Di ba, mga kapatid? Napakaganda po. Kaya maganda po sa Panginoon, no? Hindi tayo iniwanan niyang luhaan. Siya umakyat sa langit. Iniwan niya yung spirito para magkaroon tayo ng ugnayan. Kaya hanggang sa kapanahonan natin, mga kapatid, hindi dapat napuputol yan. Yung agreement o yung covenant na yan na ibinigay sa atin, dito sa puso natin. I-treasure natin yan, mga kapatid. Paano ba natin siya i-maximize? Gaya po ng sinabanggit ko kanina, ito pong pagtugon natin sa Panginoon, pagtalima natin sa Panginoon, pagising ng umaga para lang makinig ng Kanyang salita. Yan po isang pagtugon doon sa panawagan ng ating Diyos, mga kapatid. Mas inuna natin ang Panginoon sa buhay po natin. That's our covenant with Jesus. Kaya mahalaga, mayroon tayong covenant sa Kanya mga kapatid. Kasi yung dating covenant nasira yun. Nagkaroon ng bagong covenant para ma-restore, diba, yung ating ugnayan sa Panginoon. Napaganda po mga, listen to the Holy Spirit for our daily obedience. Kaya minsan inuudyokan tayo ng Santong Espiritu. Diba? Inuudyokan tayo. In always, kaya sabi ng John 14:26, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things, sabi, and will remind you of everything I have said to you. Sa po yung nagpapaalala sa atin, mga kapatid. Kaya sabi ko kanina, kapag tayo nakagawa ng kasalanan, nag-grieve yung ating spirito. Mga kapatid, doon mo malalaman na buhay yung covenant ninyo sa Panginoon. Diba? Hindi ka umaalis doon sa covenant ninyo ng ating Panginoong Hesus. Why? Because lagi tayong pinapaalalahanan ng ating Santong Espiritu, ng Espiritu ng Diyos, whom the Father will send in my name to teach us and remind us for everything I have said to you. Napaganda, mga kapatid, na meron tayong guide. Ginaguide niya tayo. Lalo na kapag di natin alam ang gagawin natin. May Santong Espiritu nagbibigay sa atin ng guide. Nagbibigay sa atin ng liwanag, tamang direksyon, tamang tatahakin. Ginaguide niya tayo along the way. Para hindi tayo muling madapa, magrebelde sa Kanya. Gusto niya nakadepende tayo sa Kanya. Yeah. Number 3, live a holy life empowered by the Holy Spirit. Kaya sabi po ng Galatians chapter 5 verse 16, so I will say, walk by the Spirit, and you will not gratify o bigyan ng kasiyahan. Sabing gratify, bigyan ng kasiyahan yung laman, the desire of the flesh. I will walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Mga kapatid, ang dapat natin gawin ay lagi natin pakainin yung ating spirito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya marami po mga tao, mahirap makasunod sa Panginoon. Mahirap sumunod sa Panginoon. Kunting pagsubok, aayaw na. Magbabackslide na. Medyo nasasagi lang yung pride. Diba? Nirebuke mo siya, na-offend, hindi na magpapakita. Napakababaw naman yung dahilan. Para bagang binaliwala natin yung covenant natin sa ating Panginoong Hesus. Nagkaroon tayo ng covenant sa Kanya. Ilinagay niya sa puso natin. At bigyan tayo ng bagong puso. Gaya po ng ating binasa sa Ezekiel chapter 36 verse 26. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove you a heart of stone and give you a heart of flesh. Napaganda, mga kapatid. O as a question to consider, how can you practically depend on the Holy Spirit to live a life of obedience? Wala tayong magawa apart from the Holy Spirit. We are lost. We are nothing
mga kapatid, without the presence of the Holy Spirit sa ating buhay. Kaya napakahalaga na lagi natin sinasariwa yung covenant natin sa Panginoong Hesus. Na inilagay niya, hindi sa tablet, kundi sa puso natin. In-impute niya sa puso natin para lagi natin naalaala ito. Di ba? Lagi nating nararamdaman, nararanasan. Sa tuwing tayo po ay nagre-rebelde sa ating pong Panginoong Hesus, pinapaalala ng Santong Espiritu na mayroon tayong covenant sa ating pong Panginoong Hesus. Iyan po yung driving force natin bilang isang Kristiyano. Mga kapatid, His grace in His finished work. Look unto Jesus. Hallelujah. Ayan, magandang umaga na sa bawat isa. Good morning sa ating pong 29 viewers. Sister Lori, ayan, good morning. Pastor Ani, good morning. Buddy Rostom from Lubang, good morning. Pastor Jan, hallelujah. Salamat po sa bawat isa. And keep on tagging, keep on sharing. Mga kapatid, ang ating pong live streaming para po marami pong mga tao ang siyang maabot po nito. Itong platform na ginagamit natin. Saturate natin ang buong mundo sa pamamagitan ng kayandakilang salita. Napaka-powerful itong tools na ginagamit po natin, mga kapatid. Bakit? Kasi kahit nasaan ka man, basta meron kang internet, may cellphone ka, makakapakinig ka ng salita ng Diyos. At salamat po sa platform na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya ang gagawin lang natin, mga kapatid, i-share po natin. Ako, i-share po natin. No? Share po natin sa mga tao. Everyday, iba pong revelation, iba-ibang speaker. Everyday, mayroon si Lord na binibigay na mga revelation sa bawat pastors nang tuturo po sa araw na ito. And sabi ng Biblia, all these things will not in vain. Lahat ng bagay na ito hindi mawala ng kabuluhan, mga kapatid. Dahil ito ay gawain ng Diyos, no? Ito po ay magtatagumpay until sa kanyang muling pagdating. Ayan, salamat po sa bawat isa. Purihin ng Diyos sa umagang ito. At Lord, minsampa sa umagang ito, Panginoon. Sister Evelyn, good morning. Pastor June Vilas, from Lubang. May magandang umaga po, Pastor. Okay. Salamat po sa Panginoon sa araw na ito, sa revelation, sa covenant, the new covenant, Lord, na pinagkaloob mo sa iyong mga anak sa araw po nito. Thank you, Lord God. Dalahin ko po, God, sa oras po nito, na patuloy po namin, Panginoon, magampanan yung aming covenant sa iyo, Panginoon Diyos. Thank you for establishing the new covenant through Jesus Christ. Lord, I humbled myself that by His blood, all my sins are forgiven, and now I stand accepted before you. Thank you for sending the Holy Spirit, Lord, to dwell in me, and lead me into truth in obedience. Without the Holy Spirit, we cannot obey you. Lord, salamat po na hindi mo kami iniiwanan, hindi mo kami pinababayaan. Nariyan yung Santong Espiritu, our advocate, Lord God. Patuloy mo kami ni-remind, Panginoon Diyos, sa covenant na ibinigay mo sa amin. Thank you, Lord. Hallelujah sa araw po nito. Pagpalain niyo po ang maghapon, dalangin ko din na maging mabunga po lahat ng aming mga gagawin sa maghapon ng Sabado. At ilayo mo kami, Lord, anumang plano at gawa ng kaaway sa araw po na ito, Diyos. Minsan, Lord, inaalala po namin, Panginoon, aming mga kapatid na nagdiwang ngayon ng kaarawan. Lord God, at mga anniversaries, Lord. Ako po'y nakikigalak sa kanila pong mga pagdadaos ng kanila pong mga birthdays, anniversaries. Thank you, Lord, for their lives, O God. Hallelujah. Ang ganda, Lord, sa aking pong mga kapatid na nagdanas ngayon ng depression, anxieties, or even may mga karamdaman. Lord, we lift unto you today, Lord, ang kanilang buhay. Touch their lives, Lord God. Ipuin niyo po ang kanilang mga puso.
Lord God, at ipadaloy, Panginoon, ang kagalingan na nagmumula sa inyo. Also, Lord, yakapin niyo po ang aming mga kapatid, Lord, na mayroon pong mga maluhang karamdaman ngayong umaga. Lord God, idampi mo yung palad sa kanila, padaloy yung kagalingan na nagmumula sa iyo. Lord, salamat po sa araw na ito. We bless you. We glorify your name. Sa iyo lamang, Lord, lahat ng papuri, pagluwalhati. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan po, marami pong salamat, mga kapatid. Yan, good morning na po. Brother James from Jeddah, Saudi Arabia. Yan, Brother Nestor, Sister Remy, good morning. Sister Bernadette. Yan, good morning po sa bawat isa. Salamat po sa inyong pagsubaybay, pagtutok sa ating pong daily Vibrant Word. God bless po.